Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong dalawang pare mga kababayan na magkaiba po ang pananaw nitong dalawang pare. Yung isang pari po ay kinukundi na po ang nangyayaring corruption sa atin. Samantalang yung isang pare, mga kababayan, nakatutok lang po sa pamilya Duterte. Unbelievable. Ito po, pakinggan po natin itong isang pare na nagpahayag po, si Reverend Father Joel Jomarsus, mga kababayan. Ito po ang kanyang pahayag sa social media. Basahin po natin. Reverend Father Joel Jomarsus P. Gatus. Ayon ko po kay Father, hanggang kailan tayo magiging tayo na ang niloloko at ninanakawan, ipagtatanggol pa rin natin sila. Hanggang kailan tayo magiging tayo na ang niloloko at ninanakawan, ipagtatanggol pa rin natin sila. Ayon po kay Father Joel Jomarsus P. Gatus, mga kababayan. Dahil nga po, nilulubog na po ang Luzon ng pagbaha dahil po sa mga politikong gahaman sa pera ng taong bayan. Imbis na ilagay po sa mga magagandang proyekto na makakatulong po na lutasin kahit papaano ang baha, ay ninanakaw po nila, mga kababayan, ang buwis ng taong bayan na dapat ay mapunta sa programa. Ito naman po yung isang pare, mga kababayan. Ito po yung pare na si Padre Robert Reyes. Ang tinututukan naman po ni Reyes, ni Padre Reyes, ito naman po, mga kababayan, mga Duterte. Kahit po The defense bumabaha. might forget. Bakit po kayo naniniwala na dapat Kasi po, guilty naman talaga. Ang dami po niyang ginawa. Mayor pa siya ng Davao. Marami na po siyang ginawa. Kaibigan ko po yung yumao ng Father Pixty Cardal. Minonitor niya ang mga ginawang katiwalian at karahasan ng mga Duterte sa Davao. Sangkot si Sara Duterte sa Davao Death Squad. Tumapatay po rin siya. Tinatanggilik niya yung pagpatay ng kanyang ama. Gusto niyo maging presidente ang isang anak na mamamatay tao na siya rin mismo ay pumapatay. Well, kaya nakakatakot po yung ganun. At tapos, yung money trail, yung perang kinulimbat, yung 7 to 8 billion pesos na labas-pasok sa bank accounts ni Mars Carpio sa ni Sara Duterte, hindi invento ng AMLAC yun. Nag-discover na may ganong klaseng salapi na labas-pasok ng kailang bank account. Yung 621 million na confidential fund na ginamit kung saan-saan at na diniresibuhan sa mga taong fictitious ang pangalan. Ano yun? May nangyayaring anomalya. Yung pera ng taong bayan ay hindi po napupunta sa pinaglalaanan nito, kundi napupunta sa bulsa ng kung sino-sino. bakit po kayo naniniwala na dapat Kasi po, guilty naman talaga. Ang dami po niyang ginawa. Mayor pa siya ng Davao. Marami na po siyang ginawa. Kaibigan ko po yung Yan po ang pagkakaiba ng dalawang pare, mga kababayan. Yung isang pare, mga kababayan, ang sinasabi po, pinagluloko na tayo. Kailan tayo magigising? Tayo na ang niluluko. Hanggang kailan tayo magigising? Tayo na ang niloloko at ninanakawan. Ipagtatanggol pa rin ba natin sila? Ayon po kay Father Jacus o Gakus. Samantalang dito po sa isang pare ang pare na si Reyes, mga kababayan, lahat po ng sari-sari pong bintang, lahat po sinabi na po,
pati po ang sinasabing mamamatay tao daw po ang BP Sara at isang damukal daw po ang ninakaw, mga kababayan. Pati ang confidential fund ay hindi niya po matanggap ang mga alias, mga alias na mga agent, mga mga confidential mga intel. Ang bihirang pare ito. Saan humuhugot itong si Reyes? Saan humuhugot ito ng kahiyan at kapal ng muka? Ibang klase, no? Ibang klase. Kung batikusin po sa korupsyon ng Vice President, samantalang wala kang maririnig sa mga pari ngayon katulad kay Reyes at kay Flaviano, hindi mo marinigan ang isang damukal na korupsyon ng flood control. Trilyon, daan-daang bilyon ang hindi maipaliwanag kung saan napunta ang mga ghost project at ang pera ng taong bayan. Never pong kinukundina yata ngayon niya ni Reyes. Lalo-lalo po ang Intel at Confidential Fund ng Pangulo ng Pilipinas na hindi bababa sa 4.5 billion. 4.5 billion taon-taon. Wala pong pakialam si Reyes dyan. Diyan ka magtataka sa pare na makakaliwa. Nasa kaliwa yata ang pare na yan, di umano. Mukha po yata nagsisilbi yung pare na yan, itong si Reyes, sa CPP, NPA, NDF, di umano. Hindi kaya? Kaya nga po mga kababayan, nawawala po, pagka ganyan po ang pare sa simbahang Katolika, talagang mawawala po tiwala ng mga miyembro ng Katolika o Katoliko pagka ganyan po ang mapaglirinigan mo. At kung sasabihin naman nila na mamamatay tao daw po ang pamilya Duterte, bakit sila buhay pa? Sila po wala pong ginawa si Reyes kung hindi po wala pong ginawa yan kung hindi mag-criticize. Kritiko po yan. Yan sila Flaviano at ang mga kaliwang grupo, ang Makabayang Black. Mga kritiko po yan ng mga Duterte. Sila De Lima, Trillanes. Kung sinasabi nila totoong mamamatay tao mga Duterte, bakit buhay pa sila? Buhay na buhay at nagsasalita. Yan ba sasabihin mamamatay tao? Ibang klase itong mga taong ito. Kaya hindi naman po lahat ng pare, mga kababayan, hindi naman po lahat ng pare ay katulad po ni Reyes. Meron po mga pare na bukas ang kaisipan at bukas ang puso sa katotohanan. Nakikita po nila ang nangyayari sa ating bansa, kung sino talaga ang nagpapahirap at nagbibigay po ng dusa sa ating mga Pilipino. At nakikita rin po ng ibang pare kung sino ang totoong magnanakaw sa ating bansa. Kaya hangaan mo pa itong bata bata pang pare. Ito pong si Father Joel Jumarsus Gatus. Ito pong si Father Gatus ay hangaan mo pa. Dahil bukas ang kanyang kaisipan, bukas ang kanyang mata, at bukas ang kanyang puso sa katotohanan na nangyayari sa ating bansa sa malawakang korupsyon na ginagawa ng mga sindikato na nasa gobyerno. Hindi po ba? Hindi katulad nitong si Robert Reyes. Mukhang kasama yata ito nila Flaviano sa mga sinasabi ng mga ex-marine, ex-soldiers, ex-bodyguard ni Saldico na nabahagian yata ng maleta. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang dalawang pare na magkaiba po ng paniniwala at pananaw, lalong-lalo po sa nangyayari sa ating bayan. Mga kababayan, sino po ang tunay sa tingin nyo na naglilingkod ng tama na mga katulad po nila na pare? Sino po? Si Reyes o si Gatus? Maraming salamat po mga kababayan. At thank you rin po kay Father Gatus at nakikita niya po ang katotohanan. Maraming salamat po sa inyo, Father Gatus. Maraming salamat din po sa nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga kabayan na nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan, Bali. Ako si Pilam, Ani Jo.
Si Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ang maraming dasal nang tayo po ay maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.